Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan. Naguluhan si Engineer Marlon nang hindi niya maalala ang ilan sa kanyang ginawa sa nakaraang gabi. Maagang nagising kahit puyat at pumunta sa rooftop. Sa ganitong kalagayan siya nadatnan ni Artemio. Maraming gustong itanong si Marlon pero tila hindi niya masabi. Kinabukasan, habang nag-uusap sina Riani at Dalia, tinukso ni Dalia si Riani na bibili ng kotse at sinabi naman ni Riani na plano niya talaga ang bibili at mag-aaral na magmamaneho. Samantala, hindi pa rin mapakali si Ador nang sabihin ni Gadon na itutuloy niya ang paghahanap sa buwaya. Pumunta sila sa may hanging bridge na hinala ni Gadon na doon umano nagtatago ang buwaya. Tahimik ang lugar at kahit takot si Ador, napilitan siyang sumunod kay Gadon. Sa pagkakataong iyon, naroon din si Negra Diabla sa ilog. Nagpapakita bilang isang ordinaryong matanda. Minanmanan niya sina Gadon at Ador hanggang maisip niya ang kanyang susunod na gagawin. Lubos ang gulat ni Ador nang marinig niya ang isang hindi maipaliwanag na tinig ng isang nilalang. Hanggang sa bigla siyang nadapa at nadulas dahil sa sawak. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal!
yung isa. Pati na yung isa. Pero, ano kaya ang pakay nila? Ano ang plano nila na pumunta dito sa bagong teritoryo via komando? Aha! Naunawaan ko ang ibig sabihin ng pagtiting mo sa akin. Gusto ka nilang huliin? Siguro, alam nila na hindi ka ordinaryong buhaya. Kung ganon, magpahuli ka sa kanila. Pero, siguraduhin mong hindi ka nila sasaktan. Ha? Magkasundo tayo dyan, Komando Buhaya! Ador, nainom mo na ba yung niresetang gamot? Kumusta na ang pakiramdam mo? Medyo maayos na, madam. Pero parang nanlalata pa rin ako, ma'am. Naku, Oo. bakit mo naman nasabi yan? Narito lang ako sa kwarto. Itinutulak-tulak lang nila ako. Parang wala na akong silbi. Oh my God. Bakit naman? Oh. Ay, ganito na lang. Hindi ka rin lang kasi makalakad ng maayos. Kaya ganyan. Hindi naman nila ako itinapon, madam. Ano? Hindi ka rin kumakain ng tama? Kumakain ako, pero tinitiis ko lang na pumunta sa kainan. Aba, wala ka bang wheelchair na ginagamit? Naglalakad-lakad lang ako kahit hirap, madam. Nakakarating din ako sa kainan. Ay, nako. Huwag mong baliwalain ang kondisyon mo, Ador. Kailangan mong gumaling para may pagpatuloy ninyo ni Sir mo ang plano niyang gagawin. Madam, ano bang plano niya? Ang paghahanap ninyo sa buhaya. Huhuliin ninyo ang buhaya. Nako, baka hindi na ako gumaling, madam, por Diyos. Ano? Ano ang sinabi mo, Ador? Oo, wala, madam, wala. Ano ba itong pinasok ko? Wala na akong pagpipilian. Hindi ko na naman nakita si Sir ngayong maghapon. Gabi na nang dumating si Dahlia galing sa klase niya. Tahimik lang ang bahay. Wala naman ako masyadong ginawa. Dahil wala rin namang ipinapagawa si Sir. Ang ibig sabihin, ako lang talaga ang nandito sa malaking bahay na ito. Kung saan man siya nagpunta, gabi na rin siya kung uuwi. Napakaswerte ni Dahlia. May libre siyang pag-aaral. Teka lang. Di pa rin ako makatulog. Aakyat muna ako sa rooftop. Ano kaya ang sinakyat niyang sasakyan? Hindi ko natanaw kung anong uring sasakyan ang ginamit niyang umalis. Pero, umalis nga ba talaga?
Baka may bahagi ng bahay na ito na hindi ko pa rin alam. Aakyat na lang ako sa rooftop. Nandito palang helicopter. Namamangha talaga ako kay sir. Bilyonaryo siya. Pero hindi mo akalaing ganun kalaki ang yaman niya. Kung titingnan lang sa kanyang kilos at pananalita. Lalo na sa pakikitungo niya sa kapwa-tao. Formal siya. Bihira lang ngumiti. Pero hindi rin siya suplado. Tama. Bigla kong naalala ang malaking stockroom doon. Binanggit niya rin yun minsan sa akin. Ang tungkol sa rooftop. All-purpose stockroom. Yun ang sabi niya. Pero parang walang gamit iyon. Wala ring nakatira doon. At hindi ko rin maalalang binuksan niya iyon. Baka may combination lock iyon. At siya lang ang nakakaalam kung paano iyong buksan. Ano yun? Anong klaseng sasakyan ang lumilipad na iyan? Hindi naman mukhang eroplano. Umiilaw sa ilalim. Parang helicopter na palanding doon. Pero unti-unti itong lumalayo. Bagong gising pa lang ako. Pero hindi na ako makatulog. Mula nang marinig ko ang parang ingay ng eroplano na paikot-ikot sa paligid. Ayan, nakatimpla na ako ng gatas. Baka sakaling makatulog ako ulit. Si Sir Marlon? Good evening, Engineer! Good evening. Gising ka pa pala, Dahlia. Opo. Ano bang pwede kong ipagtimpla sa inyo, Engineer? Huwag ka nang mag-alala. Alam ko na ang kailangan ko para sa sarili ko. Kayo rin naman. Isa rin sa mga nakakasama ko rito. Hindi, Dahlia. Huwag mong isipin na isa akong amo dito. Magkakapantay lang tayo sa harap ni Sir. Pero para sa akin, hindi ganon. Sobra-sobra ang grasya na natatanggap ko dito. Basta, huwag mo akong paglingkuran. Standby lang din ako palagi. Pero, ikaw ang pinagkakatiwalaan ni Sir dito, hindi ba? Okay. Ayos lang yun, Dahlia. Basta huwag kang mag-alala. Nakakakonsensya nga kung tutuusin eh. Tinatawag akong katulong, pero halos wala naman akong ginagawa. Basta gawin mo lang ang inuutos ni Sir. Kung wala siyang ipapagawa, wala. Standby lang din ako. Gaya mo. Oo nga eh. Pero alam mo kanina, parang may ingay na gumising sa akin. Ano kaya yun? Hindi rin ako masyadong nakatulog. Totoo yan. Nasa rooftop ako. Nakita ko yun. Ano
Ano bang klaseng sasakyan yun? Hindi ko alam. Hindi naman eroplano. Hindi rin helicopter. Ha? Ano naman kaya yun? Basta parang lumilipad na umiilaw lang sa ilalim. Pero bigla rin itong nawala. Umalis na. Ha? Dahlia. Ayun na naman. Bumalik! Lumalawak ang mundo ng tao. Alam kong maraming tanong kina Marlon at Dahlia tungkol sa kanilang sarili na hindi nila masagot. Titiritso ako sa underground. Kailangan kong inspeksyonin ang mga na-deliver na kagamitan para sa gagawing laboratorio. Kailangan na may handa agad ang lahat dito sa mundo ng tao. Pansamantala, ito ang magiging lokasyon ng laboratorio. Pero dapat may lipat ito sa isang mas ligtas na lugar. Confirm. Wala nang problema. Handa ng lahat. Sa lalong madaling panahon, makikita ko muli ang tao na nagsakripisyo upang matupad ang pagdating ng tagapagligtas sa pinagmulan naming mundo. Sinabi ko, namin? Pero, sino pa ba ang natitirang kasapi mula sa pinagmulan ko? Kailangang bumalik na sa pinakamalapit na panahon. Thank you, Riani, ha? Nilibre mo na naman ako ng lunch. Wala yun. Wala rin akong makakasamang kumain. Kaya masaya ako na nandyan ka. Eh, may allowance naman ako, ha? Hindi ko halos nagagastos kasi palagi mo akong nililibre. Magkano lang ba naman ang halaga ng pagkain? Oo nga, no? Pero, kumusta naman ang pag-aaral mo sa pagmamaneho? Kaya ko na. Nakumpleto ko na ang units ko sa theory. Konting tiyaga na lang. Oh, kailan ka bibili ng sasakyan mo niyan? Yung professor ko ang kasama kong pumunta at siya na rin ang tumingin ng magandang modelo. Siya na rin ang nag-recommend. Wow! Social ka talaga, Riani. Yayaman ka rin, Dahlia. Sipagan mo lang ang pag-aaral at yayaman ka rin. Ang saya siguro, ano? Kung talagang yayaman ako. Madam, salamat. Nakakalakad na ako ng maayos. Grabe. Ang mga kababaihan, mga kapatid na kilala ko. Buti na lang at matiisin si Masa na nag-alaga sa akin noong hindi pa ako makalakad. Ay. Ador, Madam. kumusta na ang paa mo? Madam. Ayos na, madam. Nakakalakad na ako ng maayos. May sinabi si Gadon kagabi. Ah.
Kaya ibabalita ko rin sa'yo. Madam, ano po yun, madam? Palalaman mo rin kaagad. Ano nga po ba yun, madam? May nabili raw siyang lote sa labas ng syudad at ipapatayo raw doon ang titirhan ng tagabantay. Ah, Caretaker lang naman ang kailangan. ha? Naiintindihan ko na po ang ibig niyong sabihin, madam. Tumulong ka lang sa trabaho doon. At baka ikaw na muna ang maging caretaker habang wala pa si Gadon. Caretaker? Pero ano po ba ang babantayan ko doon, madam? Doon daw ipapadpad ang buhaya kapag nahuli ninyo. Ano? Buhaya na naman? Oo, Ador. Bakit? May reklamo ka ba? Kasi po, madam, sabi ko na nga ba, itigil na lang ni Sir Garon ang paghahanap sa hayop na yun. Ay, hindi ko alam. Pero huwag ka munang magsalita. Pakinggan mo na lang ang iba ko pang sasabihin sa'yo. Ay, wala na ang mga isturbo sa amin ni Buhaya Komando. Kaya malaya akong umalis. At siya na muna ang maglalagi sa ilalim ng malaking bato. Pusog lagi, kaya natutulog lang din ang ginagawa. Lalabas lang kapag nagugutom. Oh, Buhaya Komando, wag ka nang gumalaw diyan. Ituloy mo ang pagtulog at may pupuntahan ako. Sabi ni Sir Gadon, tiyak na mahuhuli rin namin ang buhaya na pangit. Hindi ko inakala na may iniutos siyang pinagmulan sa lugar na yon. At may matandang babae raw na madalas na nakikitang lumulusot kina Sir. At yung babae ang siyang pinakikitunguhan. Oh no. Wala nang iba. Oo, wala nang iba. Kaya ano naman itong ipinasuot niya sa akin? Overall na damit. May marka pa ng parang buhaya sa harap. No. Para rin akong si Aris sa suot ko. Parang jumper talaga. Ay, naku. Si Sir Gadon kaya yan? Opo, sir. Nakabihis na po ako. Sandali lang. Ako ito, Ador. Ay, akala ko si Sir. Sabi ko na nga ba, si Sir Gadon ang mag-uutos sa akin na magbihis. Ikaw pala yan, Masa. Bakit? Maghintay ka. Oh, Nagbibihis ka pala at ano ba suot mo, Ador? Para kang buhaya dyan sa laki ng tatak ng damit mo na buhaya. Naku, ano yan? Oo. Kasi
Pupunta raw kami para hulihin ang buhaya. Ano? Naku, Ito ba? Ipinagawa ni Sir Gadon para sa akin. Pupunta kami para hulihin ang buhaya. ano? Ano pa ang mga susunod na mangyayari sa bagong nobela na aming pinamagatang Immortal? Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Luvimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!